Sumainyo ang ating Panginoon. Ang ating ebanghelyo ay hango sa ebanghelyo ni San Juan, John chapter 6, verses 60 to 69. Pinupuri ka namin, Panginoon. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. So, pagnilayan po natin yung ebanghelyo sa araw na ito. So, meron daw isang kwento, ewan ko kung narinig nyo na ito, na meron isang hasyendero, may-ari ng rancho. Meron siyang 6 na kabayo. At kada umaga ay pinapakawalan niya sila upang ma-exercise yung kanilang mga paa. So, ito yung daily routine na ng mga kabayo at pagkatapos ng ilang oras, sila ay bumabalik. Alam nilang umuwi. Kaya lang minsan ay hindi bumalik yung mga kabayo. Kaya nag-alala itong yung caretaker niya. Sabi niya, amo, wala pa yung mga kabayo. Ano gagawin natin? Sabi niya, hintayin natin. So, pagdidilim na ng hapon, dumating yung mga kabayo, merong dalang 6 pa na kabayo. At sabi nung caretaker niya, ang swerte mo naman, amo, sabi niya. Nakapagdala pa ng 6 na kabayo. Sabi niya, swerte man o hindi. Swerte man siguro sa masasabi, baka naman malas. Hindi pa natin alam, hindi pa tapos ang araw. So, kinabukasan ay nakita nung anak ng may-ari yung maraming kabayo, kaya siya natuwa at sumakay sa kabayo. Namili siya ng kabayo at sumakay. Bigla na lang nagwala yung kabayo, nahulog ito at nabalian sa baywang at sa mga katawan. Kaya sabi ng caretaker niya, malas naman pala yung mga kabayong yan, sabi niya. Sabi ng amo, hindi natin masabi, pwedeng malas, pero baka bukas, swertihin tayo. Kaya ang nangyari ay dumating ang mga sundalo ng hari sa kanilang lugar at sabi niya, kailangan ko ng mga mandirigma, mga lalaki upang ipanlaban sa darating na giyera. Kailangan kukunin ko yung mga anak ninyo, sabi niya. Kaya lang, nung pumunta siya sa bahay niya, sabi niya sa mga sundalo, hindi pwedeng aking anak na lalaki dahil nabalian. At sabi ng caretaker, swerte naman at hindi siya nasama sa digmaan. Kung hindi, baka mapahamak siya doon. Sabi ng may-ari, masasabi nating swerte pero di pa natin alam, baka malas din. At ilang araw, bumalik yung mga lalaki na nakipagdigma, sila ay panalo. Dala-dalang kanilang gantimpala, pagkain at pera. At sabi ng caretaker, malas naman. Sabi niya, wala man lang kayo natanggap na gantimpala. Sabi na may-ari, masabi nating malas, baka swerte naman. Di natin alam, di pa tapos ang araw. Tapos yung mga kumain ng kanilang dala ay namatay. Dahil mayroon palang lason yung pagkain. Kaya sabi ng caretaker, swerte naman. At hindi tayo napahamak. Sabi nung owner, masasabi nating swerte, hindi natin alam baka malas din. Sabi niya, hindi pa tapos ang araw. So, nagtuloy-tuloy itong ganong sitwasyon na pabago-bago. Hindi natin alam, hindi natin masabing swerte, hindi natin masabing malas. Pero, bakit ko sinabi ang kwentong ito?
Dahil meron tayong kapupulutan na mensahe ng Diyos na related po sa ating gospel. Ano yon? Yung pagpapahalaga natin sa Kanya, sa ating Diyos, maayos man o hindi ang ating kalagayan. Pabago-bago man ang sitwasyon sa buhay natin, pero dapat manatili tayo sa ating Diyos, manatili tayo sa ating pananampalataya. Sabi nga nila, the only constant in life is change. Diba? Alam natin yan, palaging nagbabago. Wala tayong mapipigilan. Mga kaibigan natin nagbabago. Mga kamag-anak natin, ang asawa natin, ang boyfriend natin nagbabago. Ang ihip ng hangin nagbabago. Ang sitwasyon sa buhay nagbabago. Kaya nga, magbago man ang lahat, sabi nga, magbago man ang lahat, panatilihin ang kabutihan para sa Diyos. Manatiling tapat. So, nasa Japan ka man ngayon, kung ano yung buhay mo noon na may nabago, manatili ka pa rin sa iyong pananampalataya. Kung hindi ganun kalalim ang iyong pagtitiwala sa Diyos, ay palalimin pa. So, sa Ebanghelyo ay makita natin na matabil ang bibig ni Jesus. Ibig sabihin, masakit magsalita na. Doon sa Ebanghelyo kung narinig nyo. Kasi dito ay tinamaan yung mga alagad, yung mga sumusunod. Nung sinabi niya na ako ang kainin nyo ang aking katawan at dugo. Sabi na, paano namin kakainin yon? So, noong maganda ang sinasabi ni Jesus, ang mga disipulo, mga alagad ay sumusunod, tuwan-tuwa, nakikinig. Pag maganda yung naririnig nila, sila ay tuwan-tuwa. Lalo na pag tinutulig sa niya yung mga Pariseo, mga Saduceo, parang sinasabi siguro nila, buti nga sa kanila. Sige pa, Lord, patamaan mo pa sila. Minsan tayo ganun din. Pag merong homily, para sa kanya yan, yung homily na yan, para sa aking kaaway, ganyan. Pero nung patama na sa kanila, yung sinasabi ni Jesus, yung naririnig nila ay puro patama na sa kanila, isa-isa na silang nagsialisan, umalis. Kaya nga, there are times na we are being confronted by the teachings of Jesus. Sabi nga sa Ebanghelyo, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Sabi nila. Sabi ng mga disipulo, mga sumusunod. Kasi sabi nga niya, I am the bread of life. Paano mo nga naman maintindihan na ang tinapay, siya ang buhay na siya ang tinapay na nagbibigay buhay. So, dito ay sa pagsasabi ng Diyos na I am the bread of life, na dapat niyong kainin at inumin ang aking dugo, ay it's a realidad, totoo yung sinasabi ni Lord. Hindi siya nagbobola. Hindi siya nagpa-prank. Hindi niya sinabi na joke lang. Hindi niya sinabi ganon. Kundi seryoso siya na ako ang tinapay, ito ang aking dugo. Ganyan. Kaya nga yung mga Jews ay nagkaroon sila ng extreme na unacceptance. Tawag dito yung repugnant to the Jews. Yeah? Kaya hindi nila matanggap yung sinasabi ng Diyos. At dito ay tinuturuan tayo na there are times pag tayo ay nakakatanggap ng mabibigat na turo ng Diyos sa atin, na tayo ay parang kinakausap ng Diyos. Mararamdaman mo yun, di ba? Pag nagsisimba ka o nag-attend ka ng prayer meeting, para ako yung kinakausap ni Lord o ako yung pinapatamaan ng speaker. Pero hindi. Ang Diyos ay nagtuturo sa atin. Tinuturuan tayo at sinasabi niya na pag tayo ay nasasaktan sa naririnig natin, it means God is challenging us to a higher faith, yung mas mataas na pananampalataya at pangunawa. Kaya wag tayong pakinggan lang natin.
kahit nasasaktan tayo, kung minsan, ako ganun eh, pag ako ay, kasi meron akong daily gospel reflection, hindi ko pwedeng piliin yung aking binabasa at nire-reflect. Pag ako ay nabasa ko, tapos, para sa akin to sa akin to Lord. Mararamdaman mo na, para sa iyo yun, tumatama. Kinakausap ka ng Diyos. Hindi mo pwedeng piliin yung pakinggan mong gospel dahil talagang yun ang gusto ng Diyos na marinig natin. So, dapat ang response natin, ano ba yung gusto mong ituro sa akin, Lord? Ano ba yung gusto mong baguhin ko? Ganyan. Pag naramdaman natin na tayo ay kinakausap ng Diyos, pag nararamdaman mo na ako yun, Lord, ako yung sinasabi niyang hindi nagiging totoo, ako yung taong ganyan. Dapat tanungin mo si Lord, Lord, ano pa yung gagawin ko para ako'y magbago? Para mabago yung aking pananaw. Yan. Minsan, ganun ang magsalita ng Diyos. Minsan, hindi lang yung naririnig natin. Minsan, ang Diyos nagsasalita sa maraming bagay, sa mga nababasa natin. Kaya nga, minsan, nagpunta ako ng Starbucks, ako'y lugmok sa may problema ako, hindi ko maintindihan anong gagawin ko. Parang wala nang solusyon. Tapos, nakita ko dun sa blackboard na nakasulat, if God put you to it, He will make you through it. Yan. So, parang, kinausap ako ni Lord. So, gumaan yung aking pakiramdam. So, ganun ang Diyos. Pag tayo ay kinakausap ng diretsahan, ayaw niya yung tayo ay maging mabuting person lang, nice person, mabait ka sa tao, mabait ka magsalita. Ayaw niya lang yung ganun. Gusto niya yung tinatawag dito yung mas mataas pa na antas ng buhay natin, na karakter natin. Yung maging matransform tayo sa pagiging merong karakter ang Diyos, karakter ni Jesus. Tawag dito yung it divinizes us. Kaya pag tayo po ay nagsisimba, yung tinatanggap natin yung banal na Eucharistia, merong nangyayari. That's the reason why we need to consume the communion, yung communion, para it transform us, because it divinizes us. Sabi nga. Tawag ng mga ng mga church fathers dyan ay deification. Sa Japan, dami natin nakikita mga deity na mga ribulto, ibig sabihin yung mga Diyos-Diyosan nila, ganyan. Kaya tawag na deity. So, sa atin din, yung pag tayo ay ang hamon ng Diyos sa atin ay hindi lang yung mabuti ka, kundi maging katulad ka, maging karakter mo ang karakter ng Diyos. So, yun yung hamon niya sa atin. Kaya sa Ebanghelyo natin, nagbulong-bulungan sila. Sabi nila, sino makatanggap nito? Kaya tinanong niya sila lahat, tatalikuran ba ninyo ako dahil sa narinig ninyo? So ito yung test of faith sa kanila. Sa ating buhay, in our journey, lagi tayong sinusubukan ng Diyos. Sa mga pinagdadaanan natin, sa mga trabaho natin, yan. Pare-pareho tayo kasi naging OFW rin ako. Minsan yung mga boss natin na foreigner, o mga kasama natin, talagang nasusubukan yung pananampalataya natin. Gusto na nating bumigay, gusto na nating umayaw. Pero hindi natin alam na ito ay paraan ng Diyos para ma-test, ma-challenge yung ating pananampalataya sa Kanya. Sa ating spiritual journey na tinatawag. Kasi kailangan dumaan tayo doon para maiba yung ating karakter. Maging karakter natin ang Diyos. Yan. Kailangang mawala yung mga bagay na dala-dala natin na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya minsan pinapayagan ng Diyos yung mga pagsubok sa buhay, sa pananampalataya natin. So dito kailangan nating i-embrace, yakapin
yung mga challenges sa buhay natin, yung mga pagsubok natin, yung mga pinagdadaanan natin. Kailangan mas lalo mo pang yakapin ang Diyos pag ikaw may pagsubok. Mas lalo ka pang kumapit kay Lord. Sabihin mo, Lord, ano pa? Alam ko tinuturuan mo ako, ganyan. Ito yung natutunan ko sa buhay. Pag imbis na ako'y magreklamo sa mga pinagdadaanan ko na mabigat, ang sasabihin ko lang, Lord, alam ko meron kang gustong ituro sa akin. Ano ba yung gusto mong gawin ko? Pag ganun yung pananaw natin, mas madaling makagalaw ang Diyos sa buhay natin kasi nagiging bukas ka. Nagiging open ka. Nung nakarang buwan, yung Archbishop ng isa sa mga Archbishop dito sa Amerika, ewan ko narinig niyo ang pangalan niya ay si Vigano, Archbishop Vigano, sa in-excommunicate. Natanggal siya ng Vatican. Hindi na siya pare, hindi na siya Archbishop, kundi pinagbawalan na siyang gumawa ng kanyang pagiging pare. Why? Because tinawag niya ang Pope na servant of Satan. Saka ni-refuse niya yung kapangyarihan ng ating Santo Papa. So, ibig sabihin, hindi na siya sumusunod, kaya excommunicate siya. Dito, there are times na we are being tested of our obedience. Yeah, may mga bagay na hindi natin maintindihan sa buhay natin. Dahil, maliit nga lang yung ating pananampalataya kumpara doon sa misteryo na nagagawa ng Diyos. Meron nga ang kwento meron daw mga goons. Yung mga goons ay nakatalokbong. Hindi mo alam kung sino yung mga yon. Sabi ng leader ng goon, kasi pumasok sila sa simbahan, tamang-tama na may misa, tamang-tama na tinataas ng pare yung bread and wine. Pinatigil nila. Sabi ng leader, maiwan ang mga talagang naniniwala na ang tinapay at alak ay dugo at katawan ni Kristo. Dahil ang mga maiiwan ay aming papatayin. Yan. So nagtakbuhan daw yung mga tao. Pero may mga naiwan. Kokonti naiwan. Sabi daw ng leader, kayo ba hindi alis? Naniniwala ba talaga kayo na ang tinapay at ang alak ay katawan at dugo ni Kristo? Sabi, opo, naniniwala kami. So, ilan lang sila naiwan. Umalis na yung mga nagtakbuhan na takot. So, inalis daw nung leader yung kanyang salukbong. Siya pala yung bishop. At sabi niya, sige, ituloy na natin ang misa. Tuloy na natin ang misa. So, nalaman nila kung sino yung talagang naniniwala sa Diyos, naniniwala sa Eucharistia. Kaya nga, hindi lahat na nagsisimba ay naniniwala. Sabi nga, 72% ng mga Katoliko ay hindi naniniwala na ang tinapay at alak ay the real presence of God na nagiging si Jesus mismo. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, sabi niya, ngunit may ilan sa inyo hindi nananalig sa akin. Alam ng Diyos. Sino ang hindi nananalig sa Kanya? Sabi nga, at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. So, alam ni Jesus na kung sino yung mga hindi nananalig sa Kanya, sila yung magkakanulo sa Kanya. Sino ang nagkanulo sa Kanya sa 12 alagad? Si Judas. So, ibig sabihin, pag hindi ka naniniwala, kapamilya mo si Judas. Kapamilya natin si Judas. So, ang ibig niyang sabihin lang dito ay, kailangan panindigan natin yung ating pananampalataya. We need to embrace the challenge of our faith. Hindi lang yung pag maganda yung ating buhay, ganon. Hindi lang yung time na tayo ay maayos. Ang hamon niya sa atin ay pag hindi natin naintindihan ang isang katuruan, kailangan mag-seek tayo ng mas malalim pa, mag-search tayo. Alam nyo, ang natutunan ko sa Diyos,
pag hinahanap mo pala ang Diyos, nagpapakilala siya. Pag hinahanap mo ang Diyos, pinapakilala niya ang kanyang sarili. Pag nagdarasal ka lagi, pag pinag-aaralan mo yung kanyang salita, ay malalaman mo yung maraming bagay na dati hindi mo nalalaman. Bakit ko sinasabi? Kasi ito yung experience ko sa aking paggawa ng daily reflection. Kasi sabi ko, yun pala ang sikreto. Pag palagi kang nagbabasa, palagi kang nag-aaral, palagi mong tinatanong ang Diyos, ano bang ibig sabihin nito, Lord? Nire-reveal niya automatic yung meaning o ano yung mensahe niya. Kaya nga, sa ating buhay, kung tayo nalilito sa ating pananampalataya, huwag yung mag-born again ka na lang. Huwag yung iwanan mo ng pagiging Katoliko. Marami ang naging born again kasi hindi nila pinag-aralan muna ang kanilang pananampalataya bilang Katoliko. Kaya nga ngayon, di ba, ang daming nagbabalikan, na-realize nila na tama nga pala ang simbahan. Kaya ito yung ating gagawin habang tayo ay nagtatrabaho sa malayong lugar. Ito na yung pagkakataon na masarili ka ng Diyos, masarili natin ang Diyos. At ito yung time na mapag-aralan natin kung ano ang mensahe niya sa ating buhay. Ask for God's wisdom. Lagi nating tanungin, ano ba yung karunungan, Lord? At talagang i-reveal niya sa atin kung ano yung kalooban niya. Ulitin ko ulit sa mga nakarinig na si King Solomon ay nung ginatasan siya maging hari, wala siyang alam, batang-bata. Sabi niya, sabi ni Solomon, hindi ko alam kung paano pamunuan ang mga taong ito, ang aking mga sasakupan kasi wala akong alam. Ang sabi ng Diyos, ano bang hilingin mo? Ang hilingin ko lang ay karunungan at pangunawa. Yun lang ang hiningi niya. Karunungan at pangunawa. At anong sabi ng Diyos? Dahil yan lang ang hiningi mo, hindi ka humingi ng ibang bagay. Ibibigay ko sa iyo ang karunungan at kalaman kasama ang material na blessing. Kaya nga hanggang ngayon sabi nila wala pang nakakapantay sa kayamanan ni Solomon. Hanggang ngayon siya pa rin ang pinakamayaman dahil bless siya ni Lord sa simpleng kahilingan. Ako, paggising ko sa umaga, yun ang laging pinagdarasal ko. Lord, give me wisdom, understanding, and knowledge. Yun lang. Very simple na prayer pero malaman dahil ang Diyos ay magiging kasama natin. So, ano yung hamon ng Diyos sa ebanghelyo ngayon? Ang sabi dito kasi ni Lord, nag-alisan na yung mga alagad na marami. Naiwan na lang yung 12 alagad. Sabi ni Jesus, kayo rin ba ay aalis? Ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon, sabi niya, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Alam ni Pedro na ang Diyos ay totoo sa kanyang sinasabi. Kaya nga sa buhay natin araw-araw, kailangang mamili tayo. We have the choice. Yung tawag dito. Tama ba yung English ko? We need to make a conscious choice to follow Jesus. Sa buhay natin araw-araw, palaging namimili, katapatan ba o pandaraya? Yan, integrity or dishonesty? Pagmamahal ba o galit at puot? Tutuloy pag ngayong umaga, pagpapatawad ba ko o hindi? Yan. Sa aking lingkod, sa aking gagawin, ako ba'y maglilingkod o magsarili na lang? So, araw-araw mayroon tayong pinipili. Kailangan piliin natin yung para sa Diyos. Kaya nga sa buong araw mo ay gustong maging worthy yung buhay mo araw-araw. Piliin mo yung tama.
piliin mo maggumawa ng mabuti. Sapagkat ito yung magpapalapit sa atin sa Diyos at madali nating makita yung kanyang paggalaw at biyaya. Sumasama lang ba tayo sa Diyos kung maayos ang buhay natin? Nasa prayer meeting ka lang ba kung wala kang magawa? Nasa prayer meeting ka lang ba kung ikaw ay may blessing? O, nasa prayer meeting ka lang ba o nagsisimba ka lang kung meron kang magandang trabaho? Paano kung wala? Yan. Mabait lang ba tayo pag may biyaya? Matino lang ba tayo pag may tagumpay o answered prayer tayo? Yun yung mga katanungan na dapat nating sagutin araw-araw. So, every day we need to choose. We need to choose para sa Diyos o hindi para sa Diyos. So, the challenge to us is remain committed to Jesus always. Even if we don't understand. God knows. Sabi nga, ang tanong ba, alam ba ng Diyos? Yung mga struggles natin, yung mga pagkakataon na hindi natin naintindihan ng kanyang turo, alam ba niya yon? Alam niya. Yes, He knows. Kaya nga tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtuturo. Kaya in-encourage tayo laging makinig kahit hindi natin naintindihan. Yun ang isa sa mga natutunan ko rin sa aking 32 years na sa community. Nung una, hindi man lang ako marunong magbukas ng Biblia. Wala akong alam. Pero sa patuloy na pakikinig ko sa mga speakers natin, sa mga pare, sa mga talks, doon ay tinuruan ako ng Diyos ng mga bagay na hindi ko naintindihan. Kaya we need to trust His wisdom. Kasi there are times na tatanungin mo siya, Lord, bakit nangyari ito sa akin? Sometimes, yung mga prayers natin, hindi niya tinutugon. Pero tandaan natin yung sinabi sa Romans chapter 8, verse 28. Romans 8:28. We know that in all things, God works for the good of those who love Him. Sa mga totoong nagmamahal sa Kanya, anuman ang nangyayari sa buhay natin, it will work for our good. Yan, natanggal ka sa trabaho, gumagawa ka naman ng tama, it will work for your good. Yan. Yung mga bagay na hindi natin naintindihan. So, ang pinakamagandang example, modelo natin sa hindi naintindihan pero sinunod pa rin, walang iba kundi si Mama Mary. Di ba? Sinabi ng anghel, magbubuntis ka. Anong sabi ni Mary? Hindi niya maintindihan, pero tumugon siya. May your will be done. May it be done according to your word. Sinuko niya yung kanyang hindi maintindihan. Kahit hindi niya maintindihan, sinuko niya pa rin sa Diyos dahil alam niya na makakabuti sa kanya at kalooban ng Diyos. Kaya kapatid, ang ganda ng hamon ng Diyos sa atin ngayon na we need to stand firm in our faith. At panghuli, para ma-maintain natin ang ating pananampalataya ay we need to seek community and the support of others. Yung mga alagad, nung hindi nila maintindihan yung mga turo ng Diyos, hindi sila nagwatak-watak, nagkanya-kanya, hindi. Kundi lalo silang nagkakaisa at sumunod kay Lord. Kaya kapatid, kailangan natin ng community. Gaya niyan, Love Flock sa Japan. Kailangan mag-stick ka dyan. Kailangan mo ng community para mas malalo pang mapalalim ang iyong pananampalataya, ang ating pagkilala sa Diyos. Kailangan natin ang simbahan nating Katoliko. Kailangan nating pag-aralan yung katuruan nito. Sa mga prayer meetings natin, kailangan nating mag-attend lagi. Excited lagi na mag-attend kasi maraming biyaya ang Diyos na ituturo sa atin at ipagkakaloob. Kaya, isa sa mga natutunan ko sa community ay pag inuuna mo ang Diyos lagi sa buhay mo, kahit yung mga bagay na hindi mo hinihingi, ipagkakaloob niya. Hindi ko hiningin na makarating sa Amerika.
Hindi ko nahingi na makarating sa iba't ibang bansa. Ang hiningi ko lang noon ay yun lang, makatapos sa pag-aaral. Pero ang dami niyang binigay sa akin mula nung ako ay nag-attend ng community, dahil mas inuna ko ang community, mas inuna ko ang Diyos kaysa sa aking mga pangarap na akala ko yun ang makakapagbigay sa akin ng kagalakan, ng kasiyahan. Kaya kapatid, anuman yung mga walang perfectong community, may mga problemang community, may mga problemang leaders, ang mga members, pero wag yun ang dahilan kung bakit ayaw mo nang mag-attend. Hindi yun dahilan para lumipat ka na naman ng ibang community o ibang simbahan. Kasi kung ganun ang pananaw, palipat-lipat ka, kahit saan ka pumunta, dala mo pa rin yung pakiramdam na yan na hindi ka komportable. Kailangan, you need to stay in a community. Kung dito ka tinawag ng Diyos, dito ka lalago, dito ka niya bibiyayaan. So, ito lang yung aking may share sa inyo na wag tayong mawala. Wag tayong mawala sa Diyos. Kasi sa pag-aralan natin ngayon, tatlong bagay. Pinapatatag niya yung ating pananampalataya. Kaya kailangang mag-stay ka sa Diyos. Huwag mong iwanan si Lord. Napapalalim yung ating commitment, yung ating relasyon sa Diyos. At panghuli, yung tiwala natin ay lalong tumatatag. Tiwala natin sa Diyos, nagkakaroon tayo ng karunungan at paggabay. So, ang tanong, gaya ng tinanong ni Lord sa kanyang mga alagad, will you also leave me? Iiwanan mo rin ba ako? Balak mo bang maglaylo? Balak mo bang wag na magpakita sa sunod na prayer meeting o wag na magsimba? Iiwanan mo ba si Lord? Kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon na pagnilayan natin. At nawa, dalhin natin sa pagtulog natin, sa pag-araw-araw na trabaho natin, pagnilayan natin yung sinabi niya ngayon na huwag nating iwanan ang Diyos, kundi sundan natin siya at pakinggan lagi. Unahin siya lagi sa ating buhay. Put Him number 1 in our lives and we will be blessed always. So isang mapagpalang araw po sa ating lahat at God bless, God is good at nawa mabiyayaan tayo ng Diyos lagi.